ang ginawa ni Admiral Tariela, ay pinakikiusapan ko po siya na huwag niya ulitin. Sapagkat pag nambastos ka, babastusin ka rin talaga. Wala po tayong magagawa sapagkat duty ng kahit na sino na ipagtanggol ang kanilang Pangulo. Ang gusto ko lamang pong sabihin dito, aking mga kasama, tama po, naniniwala po ako na hindi makatwiran ang ginagawang pambobomba ng tubig sa ating mga mangingisda, sa ating Coast Guard. Pero matagal ko na rin sinabi na may budget naman ng Coast Guard, ba't di kayo bumili ng mas malakas na water cannon at gumanti kayo? Hindi naman po pwede na lagi tayo magpapaawa. At parehas naman kayong tinatawag natin tanod ng Coast Guard kayo pareho. Hindi naman kayo gray ship. Ang gray ship, yun ang military. Kapag hindi naman pwede yun. Yun ang tinatawag natin na escalation. Pero kung dalawa kayong white ship dyan at nagbombahan kayo ng tubig dyan, walang ano yun. Walang issue yun. Walang escalation yun. Dahil pareho kayong tanod baybayin. Pareho kayong nagpoprotekta ng coast natin. Pero para sa usapin nang ikaw ay magtatalumpati at gagawin mong katatawanan yung Pangulo ng isang bansa, palagay ko, inuulit ko po, ako po ay oposisyon. Pero kahit sinong gumawa niyan sa presidente ko, hindi ako papayag. Ako'y tatayo din at talagang makakatikim din sa akin yun ng mga salitang hindi talaga. Hindi niya makakain. Sapagkat sa akin, anuman ang political affiliation natin, pagdating sa Pangulo sa ibang bansa, iisa tayo. Solid dapat tayo, nakatayo dapat tayo sa Pangulo natin, pag-usapin na ng ibang bansa na. Kaya sana po, nakikiusap po ako sa Chinese Embassy at sa ating mga kasama na sana po ay matapos na ito. Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Imbis po na umaayos ang relasyon ng China at ng Pilipinas, lalo lang po itong lumalala dahil sa kabalbalang ginawa po ng isang opisyal po ng Coast Guard na nagngangalang Tariela. Ito po ang si Commodore Tariela yata po yung pangalan niya, pero yun nga, dahil nga sa ginawa niyang kabalbalan, imbis na makatulong na mapahupa yung tensyon sa West Philippine Sea or South China Sea, mas lalo pa po niyang ginatungan yung problema natin dyan sa South China Sea or West Philippine Sea. Kasi nga, di ba, nung panahon ni Pangulong Duterte, wala namang ganyang nangyayaring mga insidente ng binobomba ng tubig, tinataboy yung mga mangingisda. Pero dahil nga dito sa panahon ni Bongbong Marcos, na ang kanilang policy, parang awayin ng China, ipaglaban yung karapatan natin, which is tama naman. Pero alam niyo, lumalagpas na dun sa limit na to the point na nagiging personalan na yung nagiging labanan. Kaya nga ito, gumitna na si Senator Robin Padilla para ayusin or sabihin man natin mapahupa man lang yung tensyon ng China at Pilipinas sa pinagagawa nito ni Tariela. So ito, panoorin po natin kung bakit ito yung naging statement ni Senator Robin Padilla tungkol dito kay Tariela na sa palagay po natin talagang masyadong mapanira o masyadong provocative na yung kanyang ginawa dahil sa pambabastos sa presidente ng China. So ito, panoorin po natin. Senator Robin Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. Ako po ay nakinig at napanood ko po ang mga talumpati ng ating mahal na kasama, Senator Risa Hontiveros, Senator Marcoleta, Senator Erwin Tulfo, patungkol po sa kaganapan na nangyayari ngayon sa pagitan ng Chinese Embassy at sa atin pong mga senador.
Ang akin po lang mungkahi sana, ako po ay naniniwala, mga mahal kong kasama, na itong usapin nito ay masyadong popular sa ating mga kababayan. At ang magsalita ka ng patungkol sa pagsasaayos ng singalot na ito ay hindi pabor sa sino man na magsasalita nang gusto mong magkaroon ng kapayapaan. Pero sa usapin nito, ako po ay tatanggapin ko kung ano ang sasabihin ng mga tao sa akin. Kung sasabihin nilang, oh, pro-China yan. Okay lang po. Wala pong problema. Ang akin pong gustong sabihin sa ating mga kababayan, alam niyo, ang isang bagay, pag hindi natin inayos, pag hindi tayo nagtulong-tulong na maayos, lalong-lalo na sa kapitbahay natin, kapitbansa natin, hindi po ito makatutulong sa atin. Hindi po ibig sabihin na ako'y pumapayag na pagsalitaan ng hindi maganda ang ating mga kasama ng Chinese Embassy. Aba, hindi rin naman tama yon. Pero, hindi rin naman po tama na ang isang opisyal natin sa gobyerno na isang unipermado pa ay gagawa ng katatawanan o karikature ng presidente ng China. Sapagkat kanina po, habang nag-uusap kami ni Senator Amy Marcos, sabi ko sa kanya, kung yan ginawa ng China sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos, ako'y oposisyon, pero gagawin nila yan kay Bongbong, ay unang-una po ako magagalit. Sapagkat hindi ako papayag na babawin ng kahit na sino ang Pangulo ng Pilipinas. Hindi ako papayag na gawan ng karikature kahit ako'y oposisyon, na gawan ng ganyan ang ating Pangulo. Sapagkat ang Pangulo ng isang bansa, yan po ang tinatawag nating representasyon ng ating bayan, katumbas ng bandila. Kung ano ang tingin natin sa bandila, yan ang tingin natin sa Pangulo. Kaya, kung ano man po ang ginawa ni Admiral Tariela, ay pinakikiusapan ko po siya na huwag niyang ulitin. Ito maganda yung punto rito ni Senator Robin Padilla. Kasi nga 'di ba, ang nagsalita kasi uniform personnel. Nasa gobyerno mismo. Walang kaso sana kung ang magsasalita is ordinaryong Pilipino, ordinaryong tao lang. Nakikita naman natin sa lansangan, 'di ba, pag nag-rally itong mga sympathizer ng NPA o kung sino-sino mang mga gustong mag-rally, pwede silang gumawa ng kung ano-anong itsura ng isang leader, kung sino yung gusto nilang atakihin. Doon, walang issue doon. Kahit makakita pa yan ng bansa or ng kung sino ambassador na nag-represent sa, halimbawa, China, di ba? Kahit maglagay sila ng mukha dyan ni Xi Jinping na sinusunog ng mga aktivista, okay lang yun. Walang problema doon kasi nasa ano naman yun eh. Kumbaga may batas tayo dyan, freedom of expression. Pero kung ang gagawa niyan, miyembro mismo ng isang gobyerno, taong gobyerno, foul po yun. Parang lumalabas dito, yung gobyerno mismo ng Pilipinas, binabastos ng gobyerno ng, halimbawa ito ng China. Sabi nga rito ni Senator Robin Padilla, kung baliktarin natin, kung yung China naman, diba, opisyal ng China yung gagawa ng caricature nito ni Bongbong Marcos na mukhang adik, diba? Aalma tayong lahat kasi ang tumitira na mismo gobyerno mismo ng China. So yung ginawa ni Tariela is napakalaking kaipalan. Hindi dapat yan pinagbibigyan, hindi dapat yan kinukonsente ni Bongbong Marcos. Pero dahil nga yung pulisiya ni Bongbong Marcos anti-China sila, pinabayaan niya si Tariela na magsalita
na parang yung kanyang pag-iisip ay hindi na nalalayo doon sa isip ng mga komunista. Sapagkat pag nambastos ka, babastusin ka rin talaga. Wala po tayong magagawa sapagkat duty ng kahit na sino na ipagtanggol ang kanilang Pangulo. Ang gusto ko lamang pong sabihin dito, aking mga kasama, tama po, naniniwala po ako na hindi makatwiran ang ginagawang pambobomba ng tubig sa ating mga mangingisda, sa ating Coast Guard. Pero matagal ko na rin sinabi na may budget naman ng Coast Guard, ba't di kayo bumili ng mas malakas na water cannon at gumanti kayo? Hindi naman po pwede na lagi tayo magpapaawa. At parehas naman kayong tinatawag natin tanod ng Coast Guard kayo pareho. Hindi naman kayo gray ship. Ang gray ship, yun ang military. Kapag hindi naman pwede yun. Yun ang tinatawag natin na escalation. Pero kung dalawa kayong white ship dyan at nagbombahan kayo ng tubig dyan, walang ano yun. Walang issue yun, walang escalation yun dahil pareho kayong tanod baybayin. Pareho kayong nagpoprotekta ng coast natin. Pero para sa usapin nang ikaw ay magtatalumpati at gagawin mong katatawanan yung Pangulo ng isang bansa, palagay ko, inuulit ko po, ako po ay oposisyon. Pero kahit sinong gumawa niyan sa presidente ko, hindi ako papayag. Ako'y tatayo din at talagang makakatikim din sa akin yun ng mga salitang hindi niya makakain. Sapagkat sa akin, anuman ang political affiliation natin, pagdating sa Pangulo sa ibang bansa, iisa tayo. Solid dapat tayo, nakatayo dapat tayo sa Pangulo natin, pag-usapin na ng ibang bansa na. Kaya sana po, nakikiusap po ako sa Chinese Embassy at sa ating mga kasama na sana po ay matapos na ito, makapag-umpisa na po tayo ng magandang relasyon, pag-umpisahan natin ng pag-uusap, sapagkat, alam niyo po, meron din po tayong ibang mga kasinggalot. Tahimik nga lang tayo. Katulad po ng aking best friend sa Malaysia. Kasingalot natin yan sa Sabah. Ilan ng Pilipinong naging stateless doon? Ilan ng Pilipinong dineport nila? Pero naging tahimik naman tayo. Wala naman akong naririnig. Kaya sana kung ano po yung ginagawa ng iba din sa atin, pantayan din natin. Alam nyo, masakit sa akin magsalita ng patungkol sa Malaysia dahil kapatid kong mga Muslim yan. Pero ini-example ko lang po sa inyo na meron din tayong problema sa ibang lugar na meron din ginagawang pang-aabuso din sa atin na hinihingi ko din na magsalita din kayo. At sana, bilang panghuling salita, alam nyo, nung kailan lang nagkita kami ni General Torre. Ang tingin ko dyan sa taong yan, kaaway ko yan. Sa ginawa niya kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero dahil nagkita kami sa isang lugar na hindi namin dapat pag-usapan ang ginawa niya, kundi kami mga bisita sa isang lugar, kami naging, kumbagay, diplomat na rin kami. Kami naging mahinahon sa isa't isa. Sapagkat yun dun po ay pagpapakita sa ating mga kababayan na hindi sa lahat ng oras ay palabang ka. May mga pagkakataon na pwedeng madaan sa usapan. Kaya po sana, inuulit ko po, wala po akong masasabing sa mga speech, sa mga statement ng ating mga kasama. Naniniwala po akong may katwiran po ang inyong mga sinasabi. Kaya niya lamang po, sana, pagsabihan din po natin yung mga unipermadong personel ng ating bansa na magdahan-dahan din lang
Pwede ka namang mag-speech ng wala kang gagawing karikature o katatawanan ng isang pangulo ng bansa. Yun lamang po, Yung kasi ang problema kay Tariela, yung utak niya parang kinain na ng utak ng mga komunista na kailangan pang mambastos. 'Di ba? Ano ba talaga yung purpose para kumbaga, ano bang gusto mong mangyari sa Pilipinas at sa China? Maayos ba yung problema o lalong gumulo? Kasi kung gusto mong gumulo talaga yung problema ng Pilipinas at ang China, dapat si Tariela mismo sumakay ng bangka papunta doon sa West Philippine Sea. Doon niya sunugin yung muka. Dapat naka-uniforme siya. Pero tanggalin natin yung uniforme kasi parang parang siya lang dapat. Pumunta siya doon, sunugin niya lahat ng gusto niyang pambababoy kay Xi Jinping, gawin niya doon sa West Philippine Sea. Kasi yung ginagawa niyang to, madadamay ang buong Pilipinas. Hindi man pag-atake ng China, pero what if higpitan ng China yung mga kalakal nila papunta sa atin? Majority ng mga ginagamit nating mga Pilipino sa bahay, mga pang-araw-araw, halos lahat galing China. Bihirang-bihira lang naman yung mga gamit na galing sa Amerika, galing sa ibang panig ng mundo. Mostly Chinese. At yan ang pinakamura. Kung yan biglang iban sa atin ng China, hindi tayo pagbigyan. Mas kawawa ang Pilipinas. At ang isa pang dahilan dyan sa tingin ko, kaya lumalakas ang loob nito ni Tariela dahil nga suportado siya ng mga makakaliwa. Gaya nila Hontiveros, tingnan nyo, pinagtatanggol niya yung Hontiveros, pinagtatanggol nito ni Pangilinan, ni Kiko. At ang nakakalungkot, pati si Erwin Tulfo, nagiging utak ganun na rin. Imbis na alam mo yun na maging balanse siya, mas alam niya dapat yung nangyayari sa grounds kasi yan talaga yung ginusto ng tao dahil nga Tulfo, nakikita nila yung nasa nangyayari sa grounds. Pero kinakain na ng sistema itong si Erwin Tulfo. Kaya nga ito yung sinabi rito ni Robin Padilla, nasa tamang konteksto dapat yung pagbatikos doon sa China. Kaya nga meron tayong diplomatic protest na ginagawa. Kaya ngayon, dahil dito sa kaepalan nito ni Tariela, ipinatawag yung ambassador ng Pilipinas sa China. Hindi man lamang pinagalitan yun. Diba? Dahil sa kagawan nito ni Tariela, iba yung pinagagalitan. Ngayon, si Bongbong Marcos, tahimik na naman at walang alam sa nangyayari. Meron siyang, hindi natin alam kung ano pinagkakabalahan niya, pero ang punto rito, hindi dapat nagsasalita ang sino man sa gobyerno ng Pilipinas nang hindi maganda patungkol sa ibang bansa. Kasi kung yan gagayain ng ibang bansa papunta sa atin, di ba masasaktan din naman tayo? At tayo ang kawawa kasi tayo ang mas dihado. Real talk lang naman yan Mas kailangan natin ang China pagdating sa pag-unlad ng ekonomiya kesa mas kailangan natin sila. Yan ang katotohanan dyan. So, dapat si Tariela medyo dapat to palitan ako kung ako tatanong, dapat to tanggalin to sa pwesto. Sibakan to kasi parang katulad to ni Claire Castro na imbis na maging asset ni Bongbong Marcos, nagiging part na siya ng liability. At isa siya sa mga dahilan kung bakit nagkakaleche-leche ang pamumuno ni Bongbong Marcos sa Pilipinas. Diba? So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.